Magandang umaga at maligayang pagdating sa mga panelista. Pag-uusapan natin ngayon ang isa sa mga pinakamatagal at palaging issue sa mga balita sa Israel. At ito rin ang isyung halos lahat ng pulisya ay nakasalalay. Nasa punto na tayo kung saan ang representatibong politika ay maaring masabi na pinakamahina na bahagi ng pamahalaan at ang hudikatura ay walang duda na pinakamalakas. Nadulot ito ng malaking epekto sa pambansang seguridad, paglago ng ekonomiya, ugnayan ng relihiyon at estado, halos anumang isyong maiisip mo. Um, Lalapit ako sa usapang ito ng may pagmamahal at paghanga sa Israel at lipunan nito. Dahil minsan nagiging polarized o negatibo ang usapan. Hindi doon galing ito. Ang tanong ay, paano tayo uusad mula rito? Para magawa ito, dapat nating maintindihan paano tayo napunta rito. Kaya lalapit muna ako kay Gadi. Ang reklamo tungkol sa deep state, na isang terminong hindi ko gusto. Pero ang reklamo tungkol sa deep state ay naririnig na ngayon sa maraming bansa sa buong mundo, gaya ng United States, UK, South Korea at Brazil. Mayroon ng listahan na patuloy na nadadagdagan. May kakaibang katangian ba ang kaso ng Israel? Ayon kay satirist Yotam Zinri, sa Israel, ang elektoral na politika ang nagsisilbing panimbang sa pamahalaan, habang ang pamahalaan ay nasa labas nito sa mga korte. Sa tingin ko, tayo ang pinaka-advance at pinakamatindi sa prosesong ito at tanging lugar na alam ko kung saan iniisip ng korte na kaya nitong magtakda ng mga konstitusyonal na patakaran ng laro. Hindi lang ito basta nakikilahok sa laro. Nakikita nito ang sarili bilang may kapangyarihang magtakda ng konstitusyon at baguhin ito o magsagawa ng judicial review dito. Kaya walang anumang limitasyon sa kapangyarihan ng korte sa Israel. At pangalawa, ipinakita ng kaso ng Israel na sa larong ito, ang mga korte ay kumakatawan sa mga elitista na una ay laban sa bansa at pagkatapos ay laban sa demokrasya. Laban sila sa demokrasya dahil laban sila sa bansa dahil makabansa ang nakararami. Para mapangibabawan ang pambansang katangian ng Estado, kailangang sirain ang demokrasya. At ipinakita ng mga elitistang ito sa Israel na kung susubukan mong baguhin ang mga patakaran ng laro mula sa loob, susunugin nila ang buong bahay. At ang nangyari dito noong mga araw ng reforma, ito ang kasabihang sanggol sa kwento ni Solomon. Handa silang paghiwa-hiwalayin ang sanggol at umatras ang nakararami. Mabilis na follow-up sa diwa ng Israel Law and Latvia Forum para magsimula ng talakayan sa mga isyung ito. Madalas akong makatagpo ng mga nagsasabing may kailangang gawin. Alam natin na hindi balanse ang konstitusyonal na estruktura ng Israel kung ihahambing sa alinmang ibang lugar. May kailangang gawin. Gayunpaman, wala sa batas ng Israel ang kalayaan sa pananalita. Nasa Korte Suprema ito. Iyan ay nasa jurisprudence ng Korte Suprema. At ang pagkilala sa iba't ibang uri ng hindi tradisyonal na kasal, jurisprudence ng Korte Suprema, at ang integrasyon ng mga kababaihan sa militar para sa ikabubuti o ikasasama sa iba't ibang bahagi nito, okay, sa mga combat unit, ang Korte Suprema ang nagpasya. Kapag nawala ang balanse, magbabago ang lipunan at maapektuhan ang ating mga karapatang sibil. Umiral ang argumentong ito sa Israel. Paano mo ito hinaharap? Una sa lahat, hindi pinoprotektahan ng korte ang kalayaan sa pamamahayag. Ang tanging pagkakataon na may isinara na media outlet ay sa utos ng korte. Ito ay ang Arutz Sheva ng Mitna Khalim. Kaya hindi pinoprotektahan ng korte ang mga karapatan ng mga individual. Napakasama ng ating talaan pagdating sa karapatang pantao. Mataas ang bilang ng nahahatulan dito. Walang limitasyon ang detensyon at tagapagtibay lang ang korte. Kaya may kinikilingan ito sa politika. Isang numero lang ibibigay ko sa iyo, Ilana, dahil kapos tayo sa oras. Ilan ang mga kasong isinampa pagkatapos ng kaguluhan sa Kaplan? Wala. Ilan ang mga taong kinasuhan sa protesta laban sa pag-alis sa Gaza? 700. Kaya hindi pinoprotektahan ng korte ang karapatang pantao. Hindi nito pinoprotektahan ang karapatan ng mga grupo. Hindi nito pinoprotektahan ang kalayaan sa pagpapahayag. Pinoprotektahan lang nito ang isang panig sa larangang pampulitika. Sige. Mali ang pagkakaupo natin.
Kakausapin ko muna si Eugene. Babalik ako sa'yo, Avi. Pwede ba ako magsalita tungkol dito? Oo, pwede, pero sandali lang, 15 segundo lang. Para sa akin, medyo hindi patas yun. Sa palagay ko, maganda ang record ng Israel sa karapatang pantao, pero hindi rin ito perpekto. Sa mga teritoryo lang. Pero hindi, sa tingin ko ay medyo maganda ang tala nila sa karapatang pantao. Mali lang isipin na galing ito sa mga aksyon ng korte. Minsan maganda ang korte, minsan hindi. Kaya minsan pinoprotektahan nito ang kalayaan sa pananalita. Minsan naman pinipinsala nito ang kalayaan sa pananalita. At tama ka sa desisyong Ewood o Chava. Hindi rin mahusay ang korte sa pagprotekta ng karapatan ng mga taong inakusahan ng krimen. Minsan maganda ang batas ng parlamento, minsan hindi. Wala sa kanila ang may perpektong record. Ang ganda ng demokrasya ay na napag-uusapan at napagdedesisyonan natin ang mga isyong ito sa maingat na proseso, hindi tulad kapag korte lang ang nanghingibabaw. Eugene, ikaw na. Sa palagay ko, alam na ng karamihan dito na matagal na ang pinagmulan ng isyong ito. Habang lumalala ang gulo sa estruktura ng gobyerno, karamihan ng kritisismo ay mula sa mga intelektuwal ng Israel. Galing ito sa mga taong mas konektado sa kaliwa at sentro-kaliwa ng Israel. Halimbawa dito sina Professor Ruth Gavison, Daniel Friedman, at Menachem Meltzer. Sa ngayon, itinuturing na talaga itong, sa kasamaang palad, mas issue o prioridad ng kanan. Paano natin maibabalik ito sa antas ng prinsipyo imbes na personalidad at politika? Ang issue ay ilan sa mga magagaling na kritiko tulad din na David Friedman, Ruth Gavison na nagmula sa akademikong kaliwa ang kapangyarihan ng hudikatura dahil noon, akademikong issue lang ang kritisismo rito. At ang akademya ay halos puro kaliwa. Nang maisalin ito sa politika, doon nagsimula ang pagkakahati ng mga partido. At yun ay dahil bilang isang tulad ng alam natin sa Forum Kehilaang. Ang malaking mali ng reforma sa hudikatura ay sabihin, nagbigay lang kami ng obserbasyon. Ang mga korte at mga tagapayo sa batas ang may hawak ng lahat ng kapangyarihan sa bansa, habang ang gobyerno ay panakip lang. Mayroon kaming magandang ideya. Baguhin natin ang mga bagay para maglipat ng kaunting kapangyarihan mula sa mga may hawak ng lahat ng kapangyarihan patungo sa mga wala nito. Hindi nila sinabi na makatuwirang suhestyon yon at gawin natin. Sa halip, ipinaglaban nilang manatili sa kanila ang kapangyarihan. Para gawing mas malawak ang usapin, sa tingin ko mahalaga para sa publiko na malaman ang buong saklaw ng mga issue, kabilang na ang mga issue ng pambansang seguridad at mga international na issue kung saan hinahadlangan ng mga korte ang pamahalaan. Dahil hindi ito ginagawa ng mga korte ng direkta, ginagawa nila ito sa pamamagitan ng mga legal na tagapayo sa pamamagitan ng pagbeto sa ilan sa pinakamagagandang desisyon na sana'y nagawa ng pamahalaan sa digmaan na pinatay na agad ng mga legal na tagapayo bago pa man maisa katuparan. Ayaw ng pamahalaan ipaalam yun sa publiko sa iba't ibang dahilan. Sa palagay ko, kung alam lang ng mga tao ang mga nawala sa kanila nitong nakaraang ilang taon dahil sa may bisang epekto ng mga legal na tagapayo, baka mag-alsa sila. Avi, gusto kong bigyan ng mga tao ng kaunting sulyap sa mga usapang panloob ng kampo ng mga nagtutulak ng reforma. Sige, at may kaunting debate sa loob ng kampong ito kung saan sinasabi ng isang panig na ang tunay nating kailangan ay estruktural na reforma. Ang kailangan natin ay baguhin ang mga insentibo ng lahat ng iba't ibang kalahok sa sistemang pampolitika at hudisyal. At pagkatapos ay kusa ng maayos ang mga bagay-bagay. At ang isa pang kampo na medyo nadismaya sa takbo ng mga bagay-bagay hanggang ngayon ay nagsasabing ang tunay mong kailangan ay mailagay ang tamang mga tao sa tamang mga posisyon. Hindi mahalaga kung aktibistang kanan sila. Basta kanan ayos lang, hindi kaliwa. Patuloy pa rin itong pinag-uusapan. Paano mo ito nakikita? Naging clerk ka sa korte at nagturo ng batas sa universidad at iba pang lugar. At gusto kong marinig ang opinyon mo. Oh, salamat. Kaya ang issue ng paglalagay ng tamang tao sa tamang posisyon ay mahalaga anumang panig ka man sa usaping ito. Tama ba? Ibig kong sabihin muli, sa ideal na sitwasyon, ang demokrasya ay pamahalaang pinamumunuan ng mga kinatawan ng taumbayan matapos ang masusing proseso ng pagtalakay. At kung gusto mo magawa ng mga kinatawan na maisa katuparan ang mga desisyong ginagawa nila,
Kailangan nilang magkaroon ng burokrasya na tumutugon sa kanilang mga napagpasyahan pagkatapos ng kanilang pag-uusap. Ngayon, nahaharap tayo sa mahirap na sitwasyon sa makabagong mundo, hindi lang sa Israel, kundi sa buong kanluran. Nasa post-deliberative na lipunan tayo. Hindi na sumasali ang mga tao sa debat na yon. Ang mas ginagawa nila ay subukang takutin o sigawan ang isa't isa. Pero mas lalong nagiging mahalaga na kung magkakaroon ka ng sa demokratikong proseso, dapat sundin ng burokrasya ang utos ng mga kinatawan ng tao dahil walang ibang paraan para kumbinsihin ang sinuman na gawin ang isang bagay. Kailangan talaga itong mangyari. Gumagawa ka ng mga desisyon at saka kakikilos. Na yon, kailangan kong idagdag sa kasalukuyan, tinatalakay ng Korte Suprema ang isang panukalang batas na naipasa, isang napaka-banayad na reforma sa komposisyon ng komite sa paghirang ng mga hukom. Komite ang nagtatalaga ng mga hukom sa Israel. Ang komite ay may controversial na komposisyon na halos nagbibigay ng kapangyarihan sa mga hukom. Ang mga kasalukuyang hukom ng kapangyarihang mag-veto sa mga magiging hukom sa hinaharap. At ang reforma ay gagawing halos isang bipartisan na organisasyon, ang komite, kung saan ito ay binubuo ng mga kinatawan ng taumbayan mula sa parehong namumunong koalisyon at oposisyon. Ipinahiwatig ng Korte Suprema ngayong linggo sa mga pagdinig na magpapasya itong labag sa konstitusyon iyon. Batas konstitusyonal ito, tama? Batayang batas ito. Gagawa ang korte ng prinsipyo bilang basehan. Ibabalik nila ito sa panahon ng pagkakatatag ng Israel para mapawalang bisa ang batas na ito. At ipinaliwanag na nila kung anong gagawin nila. Alam mo na, sa pamamagitan ng mistisismo. Masama talaga na ang mga politiko ang nagtatalaga ng mga hukom. Ang Pangulo ng Kataas-taasang Hukuman, sa isang video na kumakalat, ay nagsabi, hindi, mas alam namin. Alam mo, mga politiko, sino ba ang may gusto sa kanila? Kung gusto mo magkaroon ng tamang desisyon, sino pa ba ang mas nakakaalam kung ano ang dapat gawin ng mga hukom kundi kami? Kaya hindi mo makokontrol ang mga appointment maliban na lang kung merong estruktural na reforma na papayagan ng kataas-taasang hukuman na magkaroon ng mga pagbabago at mga appointment. Sasabihin ko rin, hindi mo magagawa ang reforma sa hudikatura o anumang estruktural na reforma kung walang institusyonal na pagbabago dahil hindi ito papayagan ng korte. Sige, umabot na tayo sa 3 minuto. Magkakaroon tayo ngayon ng lightning round na magmumula sa huling sagot mo. At umaasa akong sapat ang oras natin para mabigyan ng 1 minuto ang bawat isa para sa kanilang mga saloobin. Madalas sabihin ng mga Amerikano na kailangan ng Israel ng isang konstitusyon. Yan ang kailangan ng Israel para masolusyonan ang problemang ito. Ang nakasulat bang konstitusyon ang lulutas sa problemang ito? At kahit ano paman, kung may oras tayo, ano ang isang reforma na gagawin mo sa institusyon ng hudikatura at isa naman na gagawin mo sa institusyon ng Knesset o pamahalaan? Eugene. Magandang ideya ang paggawa ng konstitusyon kung maganda ang nilalaman. Ang tanong ay, ano ang laman nito? Iginit ng Korte Suprema ang ganap na kapangyarihan sa pagtatalaga sa gobyerno, pagtanggal ng punong ministro, at pagkansela ng mga probisyon ng konstitusyon na ayaw nila. Ang anumang konstitusyong gagawin sa ilalim ng kapangyarihan ng Korte Suprema ay magiging isang konstitusyong nilikalang para sang-ayunan ang kanilang kapangyarihan. Ang tinatawag na konstitusyon ng Deklarasyon ng Kalayaan na laging binabanggit ng ilang politiko ay paraan lang para bigyang retroaktibong lehitimasyon ang ganap na kapangyarihan ng Korte gamit ang malabong salita na maaari nilang bigyang kahulugan ayon sa gusto nila. Dati, pareho kami ng opinyon ni Eugene. Sa totoo lang, ilang beses ko na rin nasabi yan nung kasali ako sa paggawa ng draft ng konstitusyon. Mga 15 hanggang 20 taon na ang nakalipas. Simula noon, nagbago ang opinyon ko at ipapaliwanag ko kung bakit. Bago ka magkaroon ng isang konstitusyon na talagang gumagana, kailangan munang may kasunduan na rerespetuhin natin ang mga patakaran. At hindi na iginagalang ng korte ang mga yon. Tama ba? Kaya pwede mong ilagay ang kahit ano sa konstitusyon at basta na lang babaliwalain ito ng Korte Suprema. Tama ba? Masalam pa nila. Makikita nila ang mga di nakikitang prinsipyo na matagal nang nariyan sa huling 60 hanggang 80 taon. Tapos gagawin nila ang gusto nila.
Pero bago tayo musad, sa tingin ko, okay lang magkaroon ng nakasulat na konstitusyon. Kahit naging maayos naman tayo noon sa hindi nakasulat na konstitusyon ng Britanya. Una at higit sa lahat, kailangan mong baguhin ang mga institusyon. Sa tingin ko, may dalawang posibleng kalalabasan. Isa ay ang magtalaga ang Knesset ng isang korteng konstitusyonal na mas mataas pa sa Korte Suprema. At ang korte na yon ay magiging kinatawan ng lahat ng opinyon ng publiko. Kaya magkakaroon tayo ng tiwala ng publiko. At magkakaroon tayo ng konstitusyon dahil igagalang nila ito. Pangalawa, papunta tayo sa krisis konstitusyonal. Hindi ko iniisip na magiging digma ang sibil iyon tulad ng sabi ni Aaron Barap. Sa tingin ko, magiging simpleng pagwawalang bahala lang. Isang araw, gagawa sila ng napakabaliw na desisyon at tatalikuran na ng lahat ng politiko. Sabi nga ni Hannah Arendt, ang pagtawa ang pinaka-epektibong paraan para pahinain ang otoridad. Balang araw, gagawin na lang nilang katatawanan ang sarili nila. Pinaalala ko sa lahat na ito ay para sa konstruktibong solusyon at positibidad. Israel Chai, ang ganda ng kumperensya. Salamat.